Lalo daw lumalakas ang panawagang ipospon ang barangay at SK eleksyon sa November 2, 2026 dahil suportado ito ng Liga ng mga Barangay. Hello, welcome back muli sa ating munting channel mga kapobre. Araw na ngayon ng Lunes at pitsa 4 ng Mayo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog na naman mga kapobre. For today's vlog, usaping barangay at SK eleksyon ang ating pag-uusapan mga kapobre. At yan ay lagi nating pag-uusapan mga kapobre. Sana'y huwag kayong manawa makibalita sa ating munting channel. So, umpisa na natin mga kapobre. Lumalakas daw ang posibilidad na mapospon itong November 2, 2026 barangay at SK eleksyon dahil dalawang panukala na ang inihain sa Kongreso at Senado mga kapobre, at isa lang ang kanilang layunin ay ang ipagpaliban ang halalan sa November 2, 2026. Yung isang panukala ay naglalayon na ilipat ito sa Mayo 3, 2027, at ang isa naman, yung panukala ni Senador Jaime Marcos, ay ilipat ang halalan sa Oktubre 2027. So antabayan na natin yan mga kapobre kung aling panukalang batas ang mananaig. Pero sa ngayon po, bali-balita po na lumalakas daw itong panawagang pagpapaliban ng barangay at SK eleksyon dahil daw suportado ito ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. Ito po ay composed of barangay officials, barangay captain, yang Liga ng mga Barangay. Kaya daw ito lalong lumalakas na mapospon. Ano kayo, nagpatawa kayo? Of course, sino ba namang incumbent barangay official ang hindi matutuwa pag naipospon yan mga kapobre? Kung baga yung pagsuporta ng Liga ng mga Barangay sa postponement na ito ay matatawag nating isa po yang self-serving. Self-serving po yan dahil alam naman natin na pag na-postpone ito, walang ibang makikinabang po kundi ang mga barangay officials na nakaupo ngayon. Dahil tuloy-tuloy ang kanilang sahod, dahil tuloy-tuloy ang kanilang ayuda, tuloy-tuloy ang kanilang mga honorarium, tuloy ang ligaya, ika nga mga kapobre. So hindi na po nakapagtataka mga kapobre na 100% yung Liga ng mga Barangay ay susuporta talaga nitong mga postponement na inihain mga kapobre. Habang yung mga aspirant at nagbabalak pumasok sa politika sa barangay ay inis na po. Di na po alam kung ano ang gagawin sa palaging pagpostpone ng halalan. Hindi na po natin maintindihan mga kapobre. Ika nga ni Attorney Makalintal ay nakakapagod na daw itong usapin ng postponement sa barangay at SK eleksyon. Dahil kada may eleksyon sa barangay ay may panukalang batas para i-postpone. So ano na ba talaga ang nangyayari dito sa ating halalan sa barangay? Bakit ganito ang nangyayari? Ano ba talaga ang problema? Bakit lagi itong pinagpaliban? Gumawa ng batas pero hindi naman sundin yung batas. Yan ang katanungan ni Tal Pulano mga kapobre. Sinamantala na kasi ng mga mambabatas porket mayroon silang kapangyarihan na i-postpone ng isang halalan
ay wala naman silang ibang ginawa kundi i-postpone, kundi magpanukala ng postponement. Naku po, hayaan nyo nang matuluyan mga mambabatas natin. Ituloy nyo na yan sa November 2, 2026 para magkaroon naman ng panibagong mandato ang ating mga barangay officials. Huwag yung puro postpone dahil ang nangyayari ay holdover capacity lang ang kanilang posisyon. Hindi na po sila inihalal ng taong bayan, kundi parang inapuwenta lang sila na mga mambabatas dahil ini-extend ang kanilang mga termino. So yan, panalangin natin mga kapobre na sana pag magiging ganap na batas itong postponement na naman, ay sana i-declare ito ng Korte Suprema na unconstitutional. This is your Cap John Official. Bye-bye and God bless.